Lahat po tayo ay lumuhod. Sumainyo ang kapayapaan. Pag-ibig ng Ama, walang maliw kaninuman. Hiwaga sa tuwina, kayang ibigay niya. Himala ng buhay, siya ang nakababatid kung paano tutukuyin at sinong makakakamit. Sapagkat siya ang tunay at wagas kaninuman, ang may pandinig ay nakarinig. Nag-aalala ka ba sa iyong buhay? Subalit, ika'y tumatawag sa Diyos mong buhay? Pinagtitiwalaan mo ba ang magagawa niya? Naniniwala ka bang lubos sa Kanya? Kinikilala mo ba siya sa mabuting gawa niya? Nakilala mo ba siya sa mga mabubuting gawa niya? O kinikilala mo pa lamang siya't nagsisimula ka palang kumilala? Magmadali kang kumilala sa Kanya, wika nga niya. Sapagkat kung siya'y lubos mong kilala, ibabahagi niya sa iyo kung anong marapat upang malubos din ang iyong galak. Sapagkat mahiwaga nga siyang gumanap, mahimala siya kanino man. Sa mga anak niyang tuwirang naniniwala at nagtitiwala, siya'y may nagagawa, pawa. Sapagkat ang gawa niya ay walang kupas sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahiwaga nga siya, dakila nga siya, kaya't lahat ng kabutihan ay taglay niya. Mula sa aklat ni Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joaquim, sa Huda ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan na bahaginan siya ni Haring Joaquim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at iniligay sa silid ng tagwa ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan, upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang na nga ang mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang kabilang sa lipi ni Juda. Ang pangalan nila ay pinalitan ng pangalang Kaldeo. Si Daniel ay Belshazzar, Sasadrach, si
Ananias, Mesak, si Misael, at Abednego, si Azarias. Maraming panahon ang lumipas. Ang pananaw ng tao at karunungang kaalaman pang tao, maraming natuklasan at tinutuklas. Katulad sa pagkain. Ito ay vitamins sa buto eka, ito ay vitamins sa balat, ito ay vitamins eka sa ugat, ito eka ay vitamins sa mata, ito eka ay vitamins sa utak, ito eka ay vitamins sa buong katawan. Ngunit sino nga ba ang totoong bitamina? Sino nga ba ang totoong nagdudulot ng lakas at tibay sa mga anak ng Ama? At gaano ba katotoong lahat ng nagbabitamins o nagbibitamina sa mga angkop na sa kanilang katawan ay hindi nagkasakit? Hindi nagkaroon ng panghihina. Dili kaya naman ay naging lubos ang tibay ng katawan. Di sana'y wala nang dumupok ang buto sapagkat maraming umiinom sa calcium, ang tawag nila. Vitamina sa buto, vitamina sa utak, vitamina sa mata. Lahat may vitamina sa balat. Para ekay hindi ka mangulubot, para ekay hindi ka agad tumanda. Gaano man karami ang iyong iniinom na gamot na vitamina sa balat. Kung lagi kang nakakunot ang noo, di ka ba kunot ang noo ang balat? Kung lagi kang galit, hindi ka ba tatanda? Saan nga ba ang pampabata? Ano nga ba ang pampabata? May nananahan ba sa pagpapaganda ng kabataan mo? Babata ka, kahit matanda ka na, bata ka pa rin. Wala nga na mananahan sa buong panahon kung ano ang gawa ng tao. Subalit ano nga ba ang tunay na pampabanat ng pag-uugali at pampaganda ng balat ng tao? Dili kaya'y ang pampalusog ng buong katauhan? Hindi nga ba't ang salitang banal? Sapagkat sa iyong pagtitiwala, sa iyong pananalig, sa iyong paniniwala, hindi mo namamalayan, lagi kang masaya, lagi kang natatawa, nakakatawa ka nang walang nakakatawa, sapagkat bukal sa puso mo yung pagtawa mo, hindi nakatawa ka, natawa ka dahil nagpatawa ang kapwa mo. Natawa ka dahil nakaganda sa isip at damdamin mo yung sinabi ng kapwa mo. Ang tunay na kagalakan at kasiyahan, kalakasan ng katawan. At ito'y nakukuha sa loob ng kalooban, hindi sa bagay, hindi sa salapit, hindi sa pagkain. Ito'y gamit at ginagamit ng tao, naturalesa lamang. Hanapin mo ang kaparaanan mo. Halimbawang may sakit ka, hanapin mo ang paraan kung paano ka gagaling. Hanapin mo ang paraan kung anong uri ng gamot ang iyong inumin. At kung wala kang salapi, humanap ka ng paraan para ikay magkapera. Ganun ang buhay dito sa lupa. Subalit ang kaparaanang sumigla ang kaluluwa mo, lumakas ang pananalig mo, tumibay ang pagtitiwala mo, hindi mo makukuha sa lahat ng pagkain yan. Hindi mo makukuha sa lahat ng iyong kakainin. Hindi mo makukuha sa lahat ng iyong lalagukin at bitaminang naturingan sapagkat hindi ito kayang ibigay ang paglalim ng pananalig at paglalim ng pananampalataya sa mga kinakain, sa mga iniinom, sa mga gamot. Kaya't ang kailangan ng tao upang tumatag, tumibay ang pananampalataya, madama ang Ama, makilala siya, magpakatotoo at hindi yung kunwari lang pala. Sapagkat napakahirap dayain ng Ama sa pagtitiwala na sasabihin mo'y kilala mo siya, tanggap mo siya. Sapagkat madaling magsalita ang tao kay hirap gawin. Isang halimbawa, kapag ikaw ay nag-anyaya, maraming tao na kapag ayaw nila ay may dahilan. Ngunit gaano katotoo ang dahilan na nakita ng Ama na yun nga ang dahilan? Sapagkat walang nakakakita sa dahilan ng tao at katwiran ng tao maliban siyang nakababasa ng laman ng isip at kalooban ng bawat isa. Kaya naman ang wika ng Ama, diyan mo makikita ang mga anak ko. Diyan mo makikita kung sino't ano sila. Ang wika nga niya, maari bang magsama ang tubig at kalawang? Maari bang magsama ang langis at tubig?
At maari bang magsama ang apoy at tubig? Maari bang magsama ang bakal at tubig? Kailanman ay hindi. Kaya, upang mapagsama ang kabutihan sa isip at damdamin ng tao, magkaroong totoong kalooban sila. Sapagkat ang tao ay mapagdahilan, mapangatwiran, ngunit gaano nga katotoo ang lahat ng dahilan at katwiran? Kaya ang wika ng Ama, kapag ang tao ay nasa akin, ang laban sa akin di niya gagawin, ang labag sa akin di niya tutupdin. Subalit lahat ng salansang ng tao, batid ko rin naman yan. Ngunit ang matuwid ng tao, di ko kagustuhan, kundi ito katotohanan. Sapagkat magagawang sabihin ng tao sa kapwa-tao kapag ang pangtao at pagkatao ang pagturing sa iyo. Ngunit kapag ang espiritu at kapwa-espiritu kayo, magkaiba ang turingan nyo. Sapagkat hindi kayo naghahanapan ng pag-ugaling pagkatao. Sapagkat ang hahanapin sa bawat isa sa inyo, ugaling mula sa ama mo. Ama ninyo, sapagkat siya ang mabubuhay. Kaya naman, ang magkakaisa at ama ang tuwiran, hindi magpapaligsahan yan. At magsisinungaling ang bawat isa para saktan at masakitan ng isa. Kundi ang kapwa sila ay iisa, may damdamin silang ang masakit sa kanila ay di nila gagawin sa bawat isa. Sapagkat sila ay makatotohanan at batin nilang ang nilang tinanggap ay totoo. At hindi sila magkukunwari sapagkat batin nilang makatapatan at makatotohanan ang kanilang tinanggap. Sapagkat siya totoo, tapat kanino man. Kaya naman, ang nakikipagtotoo at hindi nakikipagtotoo, napakahirap pagsamahin. Sapagkat makikita at maglalaban kapwa sila. Hindi sila magkakaisa. Kaya't ang wika ng Ama, makikita ang katotohanan sa kalooban ng sinuman. Hindi sa salita, hindi sa gawa, hindi sa pagkilos. Sapagkat kailanman ay hindi maipapantay ang taong masalita at taong tahimik. Ngunit hindi lahat ng taong tahimik ay mabuti at hindi naman lahat ng taong masalita ay masama. Sapagkat may mga taong madalang ang magsalita. Kung magsalita naman, may kasamang hindi tama. Subalit mayroon taong salita ng salita. Ngunit ang sinasabi, nakabubuti pawa. At kapag ang salita ay nakabubuti, sigurado mula sa Diyos na dakila. Ngunit kung nakasasama at ikasasama ng isang kapwa, o kahit na ilang kapwa pa, hindi ito sama nagmula. Kaya't ang layo na Ama, pakinggan nyo ang aral ko at pakikinggan ko kayo. Makikita nyo ang totoo at pakikita ko sa inyo kung sino't ano ako. Ang may pandinig ay nakarinig. At siyaon ang ginawa ni Daniel. Pinakinggan niya ang Ama. Hindi siya nakinig kahit kanino. Kaya naman kahit sabihin, kainin ito, kainin nila yan, hindi nila sinunod. Inyong subaybayan. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari. At tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok niya sila. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenyas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari
Ngunit nakita niyang nakahihigit sila Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng naglingkod, sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang paglilingkod ni Daniel ay tumagal hanggang sa unang taon mula nang sakupin ni Haring Ciro ang Babylonia. Maliwanag na pinaglaban ni Daniel ang katotohanan ng pagiging tapat at pagiging totoo na hindi sila kumain ng hain na yaon. Ang mga salitang banal, kung binaybay ito, binasa ng ilan, pagkatapos ay babasahin muli, matatapos bang istorya? Tapos na ba ang mensahe? Ulit-ulitin mo mang basahin yan, tao na anak ng Ama. Ang kapahayagan ay di matatapos kailan pa man. Sapagkat ang bawat pag-uulat ay malawak at lumalawak ang pag-uunawa ng taong sa may tumatanggap. Kaya't magalak at magpasalamat, magpuri ang taong sa Ama ay may liwanag ang isipan. Sapagkat sinisidlan niya ng ganang katalinuhan at ganang kalakasan ng kalooban upang tutulan ang dapat ay tutulan, upang tanggapin ang dapat ay tanggapin, upang kainin ang dapat kainin, ngunit at pasubali, hindi lahat ng may kakayahan at tinuturing na tama tumpak, matatama silang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Wala ka nga ba namang isip kapag sinabi ng kapwa mo? Halimbawa'y sinabi, gawin mo ito. Maganda yun at maganda ito. Na ikaw naman, subok mo na kung alin ang maganda at subok mo na kung alin ang tama. Gagawin mo pa ba yung kanya? Susundin mo pa ba siya? Hindi na, di baga? Sapagkat kailanman hindi na kayang pakliin ang sino mang salitang tao at salitang tao na magsasalita sa iyo, ang lahat ng alam mo na. Sapagkat ipananaig mo na yung sa iyo. Dahil ikaw subok mo na kung ano yung sinasabi na dapat mong sundin ba yan? Sundin mo yon. Subok mo na ang kagandahan ng loob ng Ama. Subok mo na ang kalooban niya bilang sa Espiritong tinanggap mo. Kahit sino pang magsalitang Espiritu, di mo na paniniwalaan. Sapagkat alam mo na ang tinanggap mong Espiritu, natuto ka sa Kanya, kumilala ka sa Kanya, tinanggap mo siya, nabago ka niya, kaya't anumang Espiritu at sino mang taong Espiritu, di na makikinig ang sino mang nasa Kanya. Sapagkat alam niya na ang gagawin niya, naramdaman niya na kung sino siya, ang Ama nang tinanggap niya, siya mismong bumuhay sa Kanya, kaya siya nang pakikinggan niya, hindi nang bibig ng kahit na sinong taong anak niya. Gayon ang totoong may pananalig. Gayon ang totoo sa Ama. Hindi kayang linlangin ng masamang espiritu na mapandaya at mapanlinlang sapagkat subok niya ng matatag ang espiritong kanyang tinanggap. Subok niya ng matibay ang Diyos na kanyang tinatawagan at hinahayag. Subok niya na at alam niya na kung anong gagawin at nagawa na sa kanya sapagkat siya mismo ay nakita niya at nadama niya kung ano ang Diyos niyang tinawagan, hinanap at pinaglingkuran. Gayon nga ang pawang katotohanan. Kaya't itong si Daniel, kahit sabihin ng hari, hindi niya tinanggap kung anong pakakain sa kanila. Ang tinanggap niya pa rin at pinagpaparaya na sinasabi ay ang sarili niya sapagkat pinakita niyang siya'y susunod, ngunit may pakiusap siya. Huwag niyang kainin, huwag nilang kainin ang di na dapat nilang kainin, nahain mula sa hari. Nahain mula sa hari. Subalit sa tao, iba. Makatikim lang ng masarap. Maginhawahan lamang. Maiba lang ang buhay. Kahit alam ng mali, tatanggapin.
sapagkat ipagpapalit ang kanilang tinanggap na sinasabing tinatawagan, sapagkat ipagpapalit ang sinasabi nilang Diyos na buhay. Kung kilala mo ba ang Diyos mong buhay, hindi ka ba maniniwalang may gagawin siya sa iyong buhay? Hindi ka ba nagtitiwalang may magagawa siya sa iyong buhay? Bakit ipagpapalit mo ang kamalian sa tama? Kaya, ang tunay na nakakakilala sa Ama, hindi huwad, hindi mapagpaimbabaw, mapagkunwari sa kapwa. Tapat siyang mangusap, totoo siyang magsalita, at totoo siya kahit kaninong kapwa. Hindi nagmamaang-maangan, nagkukunwaring mabutit, mabait. Ngunit pagtalikod ay may nasasabi sa kapwang pinakitaan ng kabutihan. Sapagkat ang Ama'y tapat at totoo, kaya harap, talikuran, tagiliran, alam niya kung sino ang tapat na kanyang anak. At alam niya rin ang bawat sinasambit ng bawat kanyang anak, sapagkat tanging siya lang nakakakita, tanging siya lang nakakasuri, tanging siya lamang nakalilirip sa lahat ng nagaganap dito sa lupa. Alalaong baga, pinaglaban nitong si Daniel ang katapatan ng Ama, na siya ang magtitiwala sa Diyos na kinikilala niya. Subalit kailan may di siya pababayaan, di sila pababayaan. Kaya naman masigit silang malakas, mas mahigit ang talino nila sa mga kumain ng pagkain ng hari. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, mga mahal ko, kung tatag ng loob at matibay niyong pagtanggap na pagkilala sa Ama'y totoo na't kayo'y tapat, sino man ang sa inyo'y magsabi ng kasinungalingan, hindi na ninyo tatanggapin. Sapagkat alam na ninyo, hindi totoo ang nasa taong sinungaling ay Ama ang kinikilala. Gayon nga ang katotohanan. Ngunit sino nga magsasabi, totoo yan, tapat iyan, hindi nga nila kilala ang kapwa nila. Kaya naman mismo sila, di rin kilala ang sarili. Kilalanin mo ang sarili mo, una ang Ama, at makikilala mo ang totoong kapwa mo tao. Yaon na nga ang pawang katotohanan. Kaya nga, ang tunay na nasa Ama, at tapat na kilalay siya, alam niya kung siya'y maaring sumama sa langis. Alam niya kung maaari siyang sumama sa kahoy. Alam niya kung dapat siyang manahan sa bakal. Alam niya kung dapat siyang manahan kung saan. At kaya, alam niya ang Ama ay bukal ng buhay. Sa tubig siya tatanggap at mananahan. Sapagkat ang tubig ay napakahalaga. Kaya't hindi niya iwawaglit. Kaya't ang sino mang tumanggap sa kanyang tubig na bukal, kailan may di na mauuhaw. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Masakit sa bilang pagkatao, ang saktan kayo ng kapwa nyo. Ang tutulan at tanggihan kayo ng kapwa nyo tao. Subalit pakatandaan ninyo, mas masakit at mas mahirap kung ang Ama na ang tumakwil sa inyo. Sapagkat ang pagtakwil at pag-iwan at pagtaliksa ng kapwa nyo tao ay di masakit. Tao ka lang, tao rin ang kapwa mo. May hangganan ng buhay, may kamatayan, may wakas at kalakasan na mapaparam. Subalit ang Ama, kailanman ay di mamamatay, hindi mapaparam, hindi lilisan. Kaya't kung totoo ang tao at tunay na nasumpungan ng Ama, alam niya yung kapwa niyang totoo at hindi ang sinasabi. At kailanman, hindi niya ipagpapalit ang liwanag sa dilim. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, nang dahil nalugod ang Ama, sa pinaglaban nilang siya, pinakita naman ito kung papaano sila kinilala. Binigyan sila ng talino, binigyan sila ng lakas, binigyan sila ng angkop na nararapat na higit pa doon sa tinanggap ng mga masasarap ang buhay sapagkat kinalingan ng hari nang dahil may takdang paggamit sa kanila, ngunit ang pumalingan naman sa kanila, sa kaibigan ni Daniel, mismo ang bumubuhay at may buhay na ipagkakalob sa kanila. Tao, nawawaan nyo nawa ang binahagi ko. Natanto nyo nawa ang tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kaya ang tao, hindi kikiling sa baluktot kung kilala ng Ama, kundi makikinig, ngunit di aayon sa dituwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga minamahal ko, kaya nga't ang mga nasa katotohanan na, alam nilang italaga kung saan sila. Alam nila ang sarili nila kung saan nila ibabahagi. Kaya nga't sila'y kung langgam, hahanapin nila'y matamis. Ngunit kung sila'y lamok, hahanapin nila'y dugo. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung sila'y linta, hahanapin nila'y balat upang sila'y kumapit at mangagat. Ngunit pag nabundat, sila'y nalalaglag. Mahal na mahal ko kayo. Talinghaga ko'y maunawa ng totoo at makadama ang tapat sama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kung masakit man sa loob mo ang ginagawa ng kapwa mo, itakwil mo ang sarili mo. Huwag mong panaigin ang katawan mo. Huwag mong panaigin ang kalooban mo, sapagkat matatalo ka. Ngunit kung ang pananaigin mo'y Ama, sasabihin niya sa'yo, anak, may laban ka, ako'y kasama. Yaw na nga ang patotoo ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak. Sa una ka lang bigo, sa una ka lang mahirapan, ngunit umusad ka ng umusad at siyang tanggapin at ipaglaban. Sa hindi mo namamalayan, makikita mo kung anong ginawa mong katapatan. Sapagkat kung walang makikipagtotoo sa Kanya, kung lahat ng tao'y huwad, sino mapipili niya? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapwa mo lang ang magtatawa. Kapwa mo lang ang huhusga. Kapwa mo lang ang hahatol. Walang silbiyan, walang kwenta. Sapagkat di mo alam, di batid ng kapwa mo kung anong ipatutupad ng Ama kapwa sa inyo. Subalit kung ang Ama ang siyang unahin mo at pakikigan mo, may magagawang mabuti siya. Kaya naman ang mga anak niyang sa kanya nakikinig, hindi nila nararamdaman ang sakit ng loob. Hindi nila nararamdaman ang pait ng dibdib na sumisibol na nararamdaman nilang lumalaway silang mapait. O tao, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, makitungo ka sa kapwa mo. Ngunit pakatandaan, hindi baling ayawan ka ng kapwa mo't itakwil ka't iwanan. Ang Ama mo lamang ang sa'yo'y manahan, liligaya ang iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Kung wala kang dapat usigin ng budhi mo, at dapat di ka makatulog dahil masama ginawa mo, ipatag ang loob mo dahil kasama mo siya. At kailan may di ka iwanan, kahit ika'y hatulan. Kapwa mo ang taong bibig na magsasabi, ngunit ang espiritu niya di nakikita kung paano magwiwika, magsasalita at gagawa. Kaya nga't ang wika niya, mga anak na mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga Ama? Nang dahil sa matibay na paninindigan itong si Daniel, na patotohanan niya ang kanyang pinaglaban ay tapat, kayo, totoo ba ang pagtanggap nyo? Kayo, totoo ba pagkilala nyo? Kayo, totoo ba pagtupad nyo? Pakikilala ng totoo tapat kung sino siyang ninyong tinanggap. Kung nakita niya sa puso nyo, totoo nga kayo't di talusirang tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya nga't may taong ang tibay ko naman ekang manalangin, kay dalas ko namang lumuhod. Mapagbigay ako, namimigay ako, nagbibigay ako. Bakit ganito? Hindi ka manunumbat kung totoo ka sa Ama. Mula kay Lucas. Nang tumingin si Jesus, nakita niyang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo.
Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ng kanilang ipinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon sa dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Anak ba kayo ng Ama? Alam nyo na yung katotohanan niya? Kilala nyo na ba siyang tinanggap nyo? Alam nyo ba ang mga aral niya? Sinusunod nyo ba siya? Ba't di nyo alam ang salita niya? Wika ng tanong na maliwanag. Kaya't kung tunay nang tinanggap ang Ama, di na mapagpaimbabaw sa gawa ng tao, ay tutulad ang taong katulad nito, kundi tutulad na sa totoong Amang kinilala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Lilaban ang katotohanan, lahat ng tao'y mamamatay, ngunit mas mainam mamatay ka man, bubuhayin ka ng Ama, na buhay may walang kamatayan. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, saksi ang langit at lupa, may tenga ang Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya, sa gawa ng tao, Ama ang hahatol at huhusga. Kaya, ang taong namatay, lumisan ang katawan, nabulok ang laman, nahiwalay ang buto, pagdakoy, pinagpistahan ng buitre. Kaya, ano natira? Diyan nyo na makikita ngayon kung paano humatol ang Ama sa inyong kaluluwa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, tularan nyo ang isang balo na totoo sa puso niya, wag yaong. Kaya nakapamigay, labis lang pala. Ngunit sinong gagawa nito? Wala. Kaya kailangan ang Espiritu ng Ama, ng Anak, para matupad at maganap ang nasa banal na aklat. Kung minsan nga, kapwa ng mga lingkod, pinanghihinayangan pa. Kapwa ng mga lingkod, kinukwentahan pa. Kapwa ng mga lingkod, hinuhusgahan pa. Ano ang naiba? Walang naiba sa naglingkod at dilingkod. Kapag ganito, kapwa gawa nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano mong tuturuan ng magaling? Paano naman makikinig sa iyong matalino? Kaya ikaw namang sa pananaw nila, bobo ka ang tawag nila. Ngunit ang Ama, kung siyang nakikinig sa iyo, matuwa kang anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. May mapapakain ka ba kung wala kang ipakakain? Ngunit magalak ka. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Mapalad ang may gustong magbigay at nasa'y mamigay ng mamigay.
ngunit walang karapatan at walang kakayahang mamigay. Hindi man kayo nakapagbigay na lugod naman ang Ama habang kayo minamasdan at binabasa ang kalooban. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong mas natuwa siya kaysa maraming binigay. Hindi naman bukal ang kalooban. Ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw sa takdang panahon, doon hahatulan ang lahat. Hindi naman ngayon sinabi ng kapwa mo mabait, kay tunay ka ngang mabait. Hindi naman sinabi ng kapwa mong ikay masama, tunay ka ngang masama. Walang makapagsasabing ikay mabait, ikay mabuti. Walang makapagsasabing iyon ay mabait, ito'y mabuti. Tanging Ama ang nakalilirit sa kanyang mga anak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang mahalaga, wala kang usiging gawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Wala nang magpapakabuti kung walang tanggulang to. Lahat magpapakasama at magpapasarap na lamang. Ngunit dahil may Diyos na totoo at tamang gumawa, lahat ng nakasumpong magpapaka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, may binabata ba kayo? Totoo ba pagbabata nyo? Bukal ba sa puso nyo ang pag-ibig nyo sa Ama? Ganap nyo bang tinanggap siya? Tandaan nyo, gaano man kalakas ang bagyo, kapag Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, welcome na, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. O, tabi na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig
umangkin at tanggapin. Hindi lahat ng natumbang bahay ay mabuhay. Hindi lahat ng nawasak na tahanan ay walang apog yan. Tandaan ninyo, matibay man sa palagay mo tao, tambak-tambak mat liglig-liglig ang gawa mo tao, na marami kang nakikitang na yaman mo, kapag ginusto ng Ama, sang iglap niyang iparang. Wala ka mat salat na salat, tigang na tigang pa. Kapag ginusto niyang hambing sa baha, paaapawin niya. Ano nga ba? Paano mo ba kinikilalang Ama mo? Kung tapat ka ba't totoo ka, makapagsasalita ka ba ng di tama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkatanda ninyo, kung ganang pagkatao'y wala ng laban at kakayahan, subalit pakatandaan nyo kaya sa inyo'y nakaluluwal, hindi nyo nasisilayan ang taglay. Kaya naman ang tao'y naghahanap ng katurad at katurad, sabi sa Tagalog, na nagkabulol-bulol. Winawangis ang gawa sa kapwa. Tinutulad ang sinasabi sa kapwa. Batid ng Ama't may panukat, may pang-uri siya. Kung magkatulad nga kayo ng iyong kapwa, kung magkasama man kayo at pinamarisan nyo ang buhok ninyo, batid ng Ama kung anong laman ang isip nyo. Sa buhok makatutulad ka kung parehas ang buhok ninyo ng kapwa mo. Ngunit paano kung di kayo magkatulad ng landes na buhok? Tularan mo man ang tula. Yaw na nga ang kalooban ng Ama at ng taong inangkop sa kalooban niya. Kaya naman anong gawin ng tao? Ano man ang dapat gawin? Kung di maaabot, maarok ang kalooban ng Ama. Tutulad lang ng tutulad, wala namang totoo. Kaya't ang wika ng Ama, gawin mo ito, gawin mo yan anak. Ngunit tandaan mo, alang-alang sa akin, wag alang-alang sa iyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nang dahil nga ang baloy bukal ang puso, saksi ang tagabuhay at bumubuhay. Kaya't ito'y hinalimbawang talinghagang mainam, patutoong ang may pangunawa, ay totoong tinanggap yaong Amang may pangunawang idaratal kanino man na kanyang anak sa lupa. Subalit, kung magaling magsalita at magaling magbigkas, magaling magturan, mahinahon at magaling ang wiwikain sa sarili, wala namang galing sa kalooban ng Ama't di pantay ang kalooban nila. Paano ito magagawa? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, kaya't kailangan nyo muna ang magpapabago ng isip nyo, ang magpapabago ng kalooban nyo, ang magpapatibay ng pananalig nyo, ang magpapatotoong buhay na buhay ang Ama nyo, upang magawa nyo gawin ang kanyang layunin at nasa. Daing kayo ng daing, buntong hininga kayo, suriin nyo, nakilala nyo ba'y Ama? Kung nakilala nyo siya, tandaan ninyo, kasikip mang dinaraanan nyo, hirap para sa buhay mo, ang ito'y daanan mo, ngunit di mo namamalayan. Bakit nakausad kang di mo nararamdaman? Sapagkat mayroon kang totoo na tinanggap sa puso mo at nakita niya'y totoo ka rin. Kaya't isang araw, pinakita niya, akong tinanggap mo, ikaw na kinilala ko, ako't ika'y magkaisa, kaya kapwa may saya. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Sinong hunghang na tao at magaling sa mundong magwiwika ng binigkas ko? At sinong manghuhula
at gagayang haka-haka ang magtutura ng salita ko. Kaya't lahat ng iyong napakinggan tao ay mula sa di mo nakita. Bibig ng kapwa mo na tulad mong ginamit ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May tao bang banal at mabuti ang sinasabi na hindi sama nagmula ito? Ngunit, tanda ninyo, kung di mula sa puso, kayang bigkasit pag-aralan ang sasabihin. Kaya, alam pa rin ng Ama, yaong mula sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat maliwanag ang nakatala. Kailan may di sa Kanya ang paninira, kailan may di sa Kanya ang pagdaramdam, kailanman hindi siya sinungaling. Kaya't bakit? Kung ikaw nga'y anak niya, at sa Kanya ka nagmula, at siya'y tinanggap mo't kinilala, bakit ito ginagawa? Ito'y paalala sa lahat ng madla. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sabi nga ay, kung isipin mo lang, mahihirapan ka. Ngunit kapag may inisip ka at ginawa mo, madali mong makakamtan niyang patapos ito. Di ba ga? Totoo po ba? Kaya mapalad kayo kapag halimbawa ay sa isip nyo'y, Diyos ko at Ama ko, alam kong may magagawa ka. Sigurado may magagawa siya. Kung pinagtiwalaan mo, ngunit kung sinabi mo, Diyos ko, alam kong may magagawa ka, pagkatapos, bangon, higa, alingas-ngas ka, di ka makali, paano may magagawa siya? Paano ka naniwala? Hindi totoo yung paniniwala mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya di niya napapatotohanan yung salita. Gusto naman ng tao, ora-orada pagdaka, may madaling mangyari, may magaang mangyayari, at mayroong hindi ora-orada pagdaka. Eto na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, ang tao ay may kalimot. Halimbawa, kumain ka ng tinapay, nabusog ka, gumawa ka ng gumawa. Aba, kamukat-mukat mo. Ay, oo nga pala, tinapay lang kinain ko. Kala ko kumain na ako ng kanin. Kaya pala kagutom na ako ngayon. Di pa ako nag-aalmusal ng tamang pagkain. Di ba ga? Yan ang tao. Kaya, ang Ama'y laging nagpapaalala, anak, kung kumain ka ng tinapay, tandaan mo, iba ang kanin. Kung kinain mo'y kanin, huwag mong ipantay sa tinapay. Ngunit kanin at tinapay, pares mabubusog ang tiyan. Lamang, pakatandaan mo anak, kaya binuhay ko ang bigas para kainin ng nilalang. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang bigas ay nagmula sa palay. Para kainin ay kanin, hindi para gilingin at iluwa-luwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Tao, ang may pandinig na nakaunawa na namnamaking salita. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, maaari kayong mabuhay kahit di kayo kumain ng kanin. Ngunit di kayo mabubuhay kung di kayo inom ng tubig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Pinaglaban mo bang matwid mo? Ngunit baluktot. Hindi ka pa kakampihan ng Ama. Ngunit pinaglaban mo ba'y matwid mo? At ito'y totoo. Siya ang pinangalandakan mo, totoo yun sa Kanya. Totoo, nakita niya, totoo. Pabayaan mo lang kahit sa unay bigo ka, palagay mo'y mahirap. Ngunit di mo namamalayan. Aba, ikaw pala ay nagtatagumpay. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Kung
halimbawa, gusto mong maglingkod, pinipilit mong magpakatotoo, pinipilit mong magpakatapat. Ang daming nakikita sa'yo ng kapwa mo. Pero ang Diyos na nakakakita sa'yo, siyang may gusto sa'yo. Pakikinggan mo ba'y tao? O siya? Gawin nyo, mga mahal ko. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Paano mong paniniwalaan ang taong nagsasabi sa iyo, mahal na mahal na mahal na mahal kita? Subalit, hindi ka naman niya kayang ipaglaban. Di ba? Ngunit ang Ama, ang sabi niya, mahal na mahal ko kayo. Kaya kanyang ipaglaban. Kaya nga, hindi man siya nakikita sa takdang kamatayan. Alam niya kung sinong hatulan niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Sa palagay mo man, hindi kanya pinagtanggol. Ngunit tandaan mo, pagdatal ng takda, pakikita niya sa'yo, siyang kasama mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. May tanong po ba kayo? Sino ang kahambing sa inyo sa balo? Taas nga ang kamay. Salamat. Purihin mo ang Ama. Sino ang kahambing sa inyo sa mayaman? Hindi naman po kami mayaman. Kahambing lang yung gawa. Yung gawa. Hindi. Mahirap magsalita ng totoo sa hindi totoo. Masasaktan ang kalooban, magagalit ang damdamin, magagalit ang isip, lalabag, lalaban. Ngunit sabi ng Ama, matwid ko'y matwid ko, salita ko'y salita ko, salita nyo'y hindi akin, kaya wag mong tularan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ba ang ibig sabihin? Siya pa rin ang panaigin. Sumayin nyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? May itatanong kayo? Wala kayong itatanong? Wala kayong tatanungin? Wala nga, kaya taya na sa wedding. Sabi naman na, taya. Tumaya na naman sa wedding. Sabi ko, pagka nawili ka nga naman sa isang bagay, mahirap yan pigilin. Ngunit kapag nawili ka sa kabanalan, huwag mo mang pigilin. Ituloy-tuloy mo, di ka lugi kailanman. Buhay ba nga ma? Ano? Nairati kang bili ng damit dahil may pambili ka naman. Katwiran mo, ano ba pakialam nila? Isang araw na walan ka ng pambili. Sino kawawa? Di ikaw. Nahirati ka. Gusto mo laging bago, bago ng bago, maganda ng maganda. Nawalan ka ng pera. Hindi ka na makabili. Halatang halata sa'yo, nawalan ka pera. Dahil hindi ka na nakakapagbago. Pero kung may pera ka man, at di ka nahirati sa bili ng bili, mawalan ka man ng pera, di halata. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Isang halimbawa lang. Subalit, ano ba naman kung mahalatang wala kang pera? Kung mabuti ka namang nilalang at mabuti ginagawa mo. Tama ba? Bakit ginawa ang sinambit yun? May tao, hiyang-hiya baga sa kaganapan sa buhay niya. Pag sinambit naman na naman, tama yung ginawa mo, mahal na kapatid ko. Tama yung hindi mo kinaiya ang mga naganap sa buhay mo. May magsasabi na naman, kinampihan na naman. Di ba totoo yun? Ano nga bang ikakahiya mo sa magandang istorya ng buhay mo na naging isang tunay na halimbawa sa taong nagpapakatotoo, sa hindi totoo at mataas matarik? Nakakahiya. Sa tao nahiya ka, sa Diyos hindi ka nahihiya. Ganyan ang tao. Ay nakakatakot, Sa tao natatakot ka, sa Diyos mo hindi ka natatakot, samantalang kahimbing-himbing mo matulog, maaari ka niyang bawian ng buhay. Tao nga naman, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino bagang nabangungot? Si Ulang.
Di ba tao na babangungot? Hindi Diyos, hindi ang Ama, tao ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Noong panahon na bilang tao po ako pag sinabi sa akin na pasensya ka na, hindi ako nakadating naunawaan ko yun kahit masama loob mo. Subalit ngayong natutunan ko po ang Panginoon, unawang-unawa akong walang samaan loob, pero alam ko ang totoong dahilan. Sino lugi? Ako niloko o yung nanloko? Magandang umaga po sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Ang sabi nga, na hindi alam habang nangungusap, paano kaya? Paano anak? Halimbawa ay dinahilan, walang magbabantay sa aming bahay. Paano pag siya'y namatay? Sino magbabantay? Isang halimbawa lang yan. Sa gusto kang puntahan, sa gustong daluhan, nagagawa yan. Ba't di pa kaya sabihin, hindi ako pwede, ayaw kung may makita ako? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ganyan lang kasimple ang buhay. Ang tao pwede mong lokohin. Ang Diyos ay hindi. Hinahanapan ka naman ng parehas lang na pantay. Hinahanapan ka naman ng kapwa mo, parehas lang gagawin. Hindi nga kayo pwedeng magparehas. Sapagkat may panukat ka, siya'y wala. Ang sinusukat niya sa iyo mata. Yan ang pangguhit niya. Pero ikay iba. Ang wika ng Ama. Kaya't sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, kay sarap kumain na nalalasap mo, totoo ka sa pagdulangan. Kaysa kumakain ka't nakikikain, wala ka namang galak sa kalooban. Nang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kaya nga, sa larangan ng kabanalan at larangan ng sanlibutan, di maaaring magpantay ang pakikitungo at pakikagawa ng tao sa lupa. Sapagkat, iba ang tao, iba espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Sino naman ang naka-espiritong kapwa mo? Kung di mo pa kilala, tatanungin mo nga ito. Subalit kung totoo ka sa espiritu, dapat di ka nagtatanong. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang mapagtanong na tao at mapag-urirat sa kapwa-tao, tao ugali, taong ugali. Ngunit ang di marunong magtanong at tititig-titig, nakikinig at balang araw ay mababatid. Espiritu yan. Taglay ng katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't mahirap paniwalaan ang gawang espiritual. Madaling tanggapin at paniwalaan ang gawang sanlibutan. Kaya't diyan nasusukat ang sama mandinyaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Masarap ang madama mo sa kalooban ay pag-ibig ng Ama. Masarap ang madama mo ang pagpapahalaga niya sa iyo. Kaysa madama mo ang iba't ibang hinanakit sa puso mo. Sapagkat kapag ito ang nakatahan sa iyo, sigurado nag